Magandang araw sa inyong lahat. Ang message for our preaching ngayon may pamagat na ang kahalagahan sa paggawa ng pananampalataya. Napaka-importante na ang pananampalataya natin ay makita sa ating buhay. Ang teksto natin ay Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Babasahin ko sa inyo ang mga talatang ito mula sa Mateo chapter 21 hanggang Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang Mateo chapter 7 verse 21 to 23 ay ito ngayon ang ating pag-aaralan. Tingnan natin. Sa panimula ng ating pag-aaral, tingnan natin ang mga tao sa paligid natin. Nakasulat dito sa ating panimula, madali tayong maniwala para sa isang tao kung siya ay mananampalataya o hindi. Ngunit sa huli, ang Diyos ang nagpapasya sa tunay na mananampalataya. Pag nakita mo ang tao na nagsasalita na siya ay naniniwala sa Diyos, madali nating sabihin na mananampalataya yan. Pero pagka nakita mo naman ang tao na hindi naniniwala sa Diyos, madali mo rin sabihin na hindi yan mananampalataya. Pero sino ba talaga ang nakakakita ng totoo at hindi mananampalataya? Sabi rito, nakikita ng Panginoon ang puso ng tao. Sa Santiago chapter 1 verse 22, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ang totoong mananampalataya ay tumutupad ng salita ng Diyos. At kailan ba ang pagtupad ng salita ng Diyos? Kapag may nakakakita o walang nakakakita? Kahit sabihin natin na tinutupad natin ang salita ng Diyos, kung may nakakakita, at kung wala namang nakakakita ay hindi natin tinutupad, ay sabi nga, dinadaya lang natin ang ating sarili. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 22. Kaya makikita natin dito sa ating panimula ng ating pag-aaral ng Mateo chapter 7 verse 21 to 24 ay napaka-importante ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, ay makikita talaga na ikaw ay isang totoong mananampalataya. Ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay makakabuti sa iyo. Kaya sinusunod natin ang salita ng Diyos dahil ito'y makakabuti sa atin. Kung hindi natin susundin yan, ay
masasabi natin na walang halaga yung ating pananampalataya. Kasi, yung pinaniniwala natin ay hindi rin naman natin sinusunod. Sa unang puntos ng ating pag-aaral, ang sabi rito, ang kahalagahan ng pagpapahayag tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Sa verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Bakit ganon? Hindi ba mahalaga ang sabihin natin ang pangalan ng Panginoon at sampalatayanan ng Panginoon? Mahalaga yon. Sabi sa Roma chapter 10 verse 9 and 10, ang kahalagahan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Sabi ito, sapagkat kung ipapahayag mo ang iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya sa puso sa katutuwid at ginagamit sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Kaya makikita natin, napakahalaga ang pagpapahayag. Pero bakit sinabi sa talata na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit? Pag tiningnan natin, hindi lamang ikaw ay nagsasabi ng Panginoon sa Panginoong Jesucristo, kundi ang kalooban ng Diyos ay talagang sa puso mo ay naniniwala ka at sumasampalataya ka sa Panginoong Jesucristo na siya ang iyong tagapagligtas. Ibig sabihin, pwedeng sabihin ng sinuman na si Jesus ay tagapagligtas, pero dapat sa puso niya, sa kalooban niya, sa isip niya, talagang totoo niyang tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. Kahit sino naman, tanungin mo, kahit bata, sino ba si Jesus? Si Jesus yung Diyos na nagkataong tao at tagapagligtas. Ngayon magpapasko, tanungin mo, sino si Jesus? Siya yung Diyos. Pero, wala sa kanilang puso na si Jesus ang kanilang tagapagligtas. Kaya, napakahalaga yung sinasabi dito sa verse 21 ng Mateo chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Ang kalooban ng amang nasa langit ay sumampalataya ka ng totoo sa Panginoong Hesukristo. Letter B. Ano ba ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa Panginoon? Sabi sa B, ito ay gawa ng banal na espiritu. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3, kaya pinapatalastas ko sa inyo na wala sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagsasabi si Jesus ay itinatakwil o walang sino man ay makapagsasabing si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, tayo dapat nabubuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Tayo ay naniniwala sa Panginoong Hesus dahil alam natin na ang Diyos ay buhay. At ang Espiritu ng Diyos ay buhay sa ating mismong buhay. Ang pananampalataya ay hindi ito isang kwento, kundi ito isang karanasan. Dapat makita natin sa ating buhay na ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nararanasan natin. Kaya sa ating point number 1, ang kahalagahan ng pagpapahayag tungkol sa pananampalataya sa Diyos.
Mahalaga na ipinapahayag natin ang pananampalataya ng Diyos sa ating Diyos dahil ito ay ating nararanasan. Pag sinabing nararanasan, sumusunod tayo sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Kaya, yung verse 21, dapat maging malinaw sa atin na hindi bawat na nagsasabi sa Panginoon, sa Diyos na Panginoon, Panginoon, hindi lahat nagsasabi sa Panginoong Hesus na Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Ang pagganap sa kagustuhan ng amang nasa langit, siyempre mararanasan mo yan sa bawat araw ng iyong buhay. Karanasan, ang pananampalataya at pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay karanasan natin yan. Kaya napaka-importante o napaka-halaga ng ating pagpapahayag ng ating pananampalataya. Dahil iyon ay nararanasan natin. Ang isang taong nakaranas ng isang bagay, sigurado yan ay maikukwento niya. Number 2, ang kahalagahan ng paglilingkod sa pangalan ng Diyos. Dito sa verse 22, marami yan ang nagsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Masama ba yung ginawa nila? Hindi. Dahil ginamit nila ang pangalan ng Panginoon sa mga mabubuting bagay. Pero ano ba ang higit na mabuti? Tingnan natin sa Lucas chapter 10 verse 19 to 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At sa anumang paray hindi kayo maano. Yung mga alagad ay sinugo ng Panginoon para gumawa ng mga kababalaghan. Ano yung kababalagan? Magpalayas ng mga masamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, at sabi nga, meron silang kapangyarihan na inyong yurakan ang mga ahas at mga lakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay, hindi kayo maano. Ibig sabihin, may mga talagang ito ay normal na nangyari nung panahon na sila ay pinoprotektahan talaga ng kapangyarihan ng Diyos. Pagka ginamit mo ang pangalan ng Panginoon, siyempre, puprotektahan ka ng pangalan ng Panginoon. Pero ano ba ang pinaka-importante? Sa verse 20, Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu'y nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangagsusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Yan. Kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong pangalan sa langit. Marami tayong magagawang magagandang bagay sa mundong ito. Pero yun ay secondary lang. Lahat tayo talaga ay meron tayong mga responsibilidad, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na gumawa ng mga bagay na mabuti. Pero hindi iyon ang pinakang lubos na kagalakan natin. Ang lubos na kagalakan natin ay nasusulat ang pangalan natin sa aklat ng sa kasulatan ng langit. So doon sa tinatawag na aklat ng buhay na sinasabi sa Revelation. Kaya sabi rito, maraming mga nagsasabi sa akin sa verse 22. Maraming magsasabi sa akin ng araw na yon, ng Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipag-ula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y magpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ibig sabihin, talagang
May mga taong ganon na nagagamit ang pangalan ng Panginoon sa maraming mga bagay. Kita mo naman ang lahat ng reliyon. Ang sinasabi ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. At pangalan ng Diyos ang pinag-uusapan. Pero hindi doon ang importante. Nakapagpatayo man ng simbahan ng malaki, marami man nagawa ng napakagaganda, hindi roon ang kagalakan ng isang tao. Ang kagalakan ng isang tao ay nakasulat ang kanyang pangalan doon sa langit, doon sa aklat ng buhay. Kaya makikita natin na masama ba maraming magawa para sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon? Makatulong ka sa kapwa? Hindi yun masama. Pero napakaganda na meron kang katiyakan na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. At nakasulat lamang yon kung ikaw ay may tamang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Isipin mo, magbigay tayo ng example. Ikaw ay nagtatrabaho. Pagkatapos ng isang linggo, siyempre, payroll na yan. Siyempre, lahat ng sasahod, titingnan ang pangalan kung sino yung mga nagtrabaho. Pag tiningnan nung employer mo o nung kumpanya na wala naman pala nakasulat ang pangalan mo doon, hindi ka bibigyan ng sweldo. Tulad sa atin, kung hindi natin tinanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, hindi tayo liligtas ng Panginoong Hesus dahil hindi ka naman pala sumumpalataya sa Panginoong Hesus. Wala kang tagapagligtas pala. Pero gumagawa ka ng mabuti. Saan pa natin may example yan? Napakaraming mga tao na, kahit hindi na tayo magbanggit, maraming mga tao sa paligid natin na gumagawa ng mabuti, pero walang relasyon sa Panginoong Hesus. Common sense lang Paano ka maliligtas doon sa kapahamakan na parating doon sa impyerno kung wala kang tagapagligtas? Siyempre, maliligtas ka kung may tagapagligtas ka. At sino ba ang tagapagligtas? Si Hesukristo ang tagapagligtas. Kaya malinaw sa atin na mahalaga ang kahalagahan ng paglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Mahalaga yan, ang paglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Pero, siguraduhin natin na sa ating paglilingkod sa pangalan ng Panginoon ay may relasyon tayo sa Panginoong Hesus. Dahil siya yung ating tagapagligtas. Okay? Nasa pangalawa na tayo. 3 lang yan. Yung una natin, ang kahalagahan ng pagpapahayag tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Yung pananampalataya sa Diyos, mahalaga yan na ipahayag natin, hindi lamang sa bibig natin, kundi totoo sa ating buhay, na si Jesus ay namatay at muling nabuhay at siya yung ating tagapagligtas. At yun ang kalooban ng Diyos, na maging totoo tayong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. At marami kang gagawin na mga bagay na mabubuting bagay sa mundong ito. Sa tagal ba natin ng buhay dito sa mundong ito, may magagawa ka talagang mabuti. Pero, yung magagawang mabuti, hindi doon ang pinakang focus o pinakamahalaga sa iyo. Kundi ang pinakamahalaga sa iyo ay nakasulat ang iyong pangalan doon sa langit, sa aklat ng buhay. Yung nagawa mabuti, dapat nga resulta lamang yon ng pag-ibig sa iyo ng Panginoong Hesus dahil minahal ka ng Panginoong Hesus at naging napakabuti sa iyo ng Diyos. Dapat ganun ang idea mo. Kaya hindi ka na maghihintay pa ng kapalit doon sa mga nagawa mabuti dahil napakabuti na sa iyo ng Panginoong Hesus. Dapat nga ganun ang ating idea. Kaya yung paggawa ng mabuti o mga dakilang bagay ay mahalaga yon. Yung tinatawag na paglilingkod natin sa pangalan ng Diyos. Okay, number 3 na tayo.
Sabi rito, ang kahalagahan ng pagsunod. Ang pagsunod ba ay mahalaga? Yan talaga ang pinakamahalaga. Dahil sabi nga doon sa verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yung tumutupad ng kalooban ng Amang nasa langit. Yan. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Yung sinasabi sa verse 21. Kaya napakahalaga nung tinatawag na yung number 3 natin, ang kahalagahan ng pagsunod. Sabi sa verse 23, at kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Isipin mo, pinapahayag nila na ang Panginoong Hesus ang kanilang Panginoon. Gumagawa sila ng maraming bagay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero, naroon pa rin yung tinatawag na hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoong Hesus. Maraming mga bagay dyan na makikita natin na example sa ating paligid na hindi sumusunod sa pangalan hindi sumusunod sa utos ng Panginoon. Meron kang makikitang samahan na yung 10 utos ay hinati niya yung unang utos at yung pangalawang utos ay tinanggal niya. 10 pa rin kasi hinati yung unang utos eh. Kikita natin. Merong mga ganon. Kumbaga, sabi nga pag binawasan mo ang salita ng Panginoon, alisin din ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pag dinagdagan mo naman ang salita ng Panginoon, daragdagan ka rin ng salot. Yan nga yung mga sitwasyon na napakahirap na isipin kung bakit nagagawa ng mga taong yan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 23, at kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Kaya napakahalaga ng tinatawag na pagsunod sa Panginoon. Tingnan natin ang example ng Panginoong Jesucristo. Dito sa letter A. Pagsunod ayon sa kalooban ng Ama sa langit. Halimbawa ng Panginoong Jesucristo dito sa Lucas chapter 22 verse 42. Sabi ito na sinasabi, Ama, kung ibig mong ilayo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Ito yung panahon na ipapako ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoong Jesus, kung maaari, ilayo mo tong sarong ito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Makikita natin na ang pagsunod sa Panginoon ay nangangailangan ng sacrifice. Minsan ay yun ang nangyayari. May mga samahan at minsan ay tao, individual, maging tayo, tingnan natin ang ating sarili. Baka hindi natin kayang mag-sacrifice sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang letter B natin, tingnan natin ang halimbawa ni Paul. Pagsusuri sa sarili. Suriin natin ang ating sarili sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Sabi ito, siyasatin ninyo ang iyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang iyong sarili, hindi baga ninyo nalalaman na saganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo. Maliban na nga kung kayo'y mga itinakwil. Yan. Tingnan natin ang ating sarili kung tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Nalalaman na, sabi, hindi baga ninyo nalalaman na saganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo. Tayo ay tinatawag na templo ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay nasa atin. Kasama natin ang Panginoong Hesus. Kaya, mamuhay tayo ng tama sa harap ng Diyos. Mamuhay tayo ng may pananampalataya at ng may malinaw na relasyon sa Panginoong Hesus. Suriin natin ang ating sarili. Sa letter C, halimbawa naman ni Judas. Eto si Judas, makikita natin.
sabi, sa Lucas chapter 22 verse 48, datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, sa isang halikbagang ipinagkaloob mo, datapwat sinabi ni Jesus datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, sa isang halikbaga ay ipinagkanulo mo ang anak ng tao. Yan. Alam yan ni Judas na ipagkakanulo niya ang Panginoong Hesus. Kaya tinanong siya, binigyan siya ng babala ng Panginoong Hesus. Diyan ba sa halik na yan, pinagkanulo mo ang anak ng tao? Ibig sabihin, ipinagkanulo mo ako? O yun ang sabi ng Panginoong Hesus, ipinagkanulo mo si Jesus na yung kasama sa loob ng 3 taon? Maraming mga Kristiyanong ganon. Ang tagal na namuhay na Kristiyano, pero sa maliit na bagay lang ay isinakripisyo niya ang kanyang pananampalataya bilang isang Kristiyano. Marami na siyang naisakripisyo. Isipin mo, si Judas, iniwan niya rin ang kanyang pamilya, sumama rin sa Panginoong Hesus. Pero sa halagang 30 pirasong pilak ay ipinagkanulo niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya, alam natin sa ating sarili kung tayo ay tapat ba sa Panginoon. Seryoso ba tayo sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo? Yung ating conclusion, tingnan natin. Paunlarin ang relasyon kay Kristo. Sabi dito sa Juan chapter 15 verse 15, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ito ngayon ang ating conclusion. Mahalaga ang pagpapahayag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mahalaga din ang paglilingkod sa Panginoong Hesus. At isa sa mga pinakamahalaga ay ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Pero, ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay magagawa natin yan kapag napalalim natin ang ating relasyon sa Panginoong Hesus. Sabi dito sa ating conclusion, sa huling mga pangungusap, alam mo sa iyong sarili na ang pagpapahayag ng pananampalataya, paglilingkod sa Diyos at pagsunod ay totoo. Alam natin yan sa ating sarili. Kung ang ating pananampalataya, paglilingkod sa Diyos at pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo ay totoo. Alam natin yan. At hindi lang yon. Alam mo rin sa iyong sarili kung gaano kalalim ang iyong relasyon sa Panginoong Hesukristo. Nananalangin ka ba? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Alam mo yon sa iyong sarili. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo sa Juan chapter 15 verse 15, hindi ko kayo tinatawag na alipin. Bakit? Kasi hindi alam ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Pero, sabi rito, tinatawag ko kayong mga kaibigan. Bakit mga kaibigan ang turing sa atin ng Panginoong Hesus? Kasi ipinahayag ng Panginoong Hesus. Sabi, ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Sinabi ng Panginoong Hesus, lahat ng narinig niya. Ibig sabihin, paano mo malalaman yung lahat ng sinabi ng Diyos sa Panginoong Hesukristo? Basahin natin yung Biblia. At habang binabasa mo yan, lalalim ang iyong relasyon sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating application, mamumuhay ako ng buhay na kasama ang Panginoon sa araw-araw. Bibigyan ko ng halaga ang relasyon ko sa Panginoong Hesus. Kaya yan ang dapat natin ma-develop sa ating sarili, ang relasyon natin sa Panginoong Hesus. Kaya yung verse 23, yung last na 23 natin, yung verse natin na sa ating topic ng Mateo chapter 7 verse 21 to 23. At kung magkagayo, ipapayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayo mga manggawa ng katampalasanan. Sabi ng Panginoong Hesus,
hindi ko kayo kilala. Pero, kung ikaw ay may malalim na relasyon sa Panginoong Hesus, nakikita mo ang kahalagahan ng pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, nakikita mo ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoong Hesus, nakikita mo ang kahalagahan ng pagsunod, lalalim ang iyong relasyon sa Panginoong Hesus. Kung magagayon, pagdating ng panahon na yan sa huling araw, sabihin ng Panginoong Hesus, "Well done, my faithful servant." Kumbaga, binabati tayo ng Panginoong Hesus. Bakit tayo binabati? Sa kanyang kaharian. Kilala niya tayo. Bakit tayo kilala? Namuhay tayo nakasama ang Panginoong Hesus sa araw-araw. At binigyan natin ng halaga ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Ito bang mga taong ito ay hindi nagbigay ng halaga sa relasyon sa Panginoong Hesus? Makikita natin na iyon ang naging kulang sa kanila. Dahil hindi sila kilala ng Panginoong Hesus. Maaari ka bang hindi kilala ng isang tao na lagi mong pinapahalagahan sa buhay mo? Siyempre, kilala ka ng isang tao na mahalaga para sa iyo. Pinapahalagahan mo. Papahalagahan ka rin niya dahil mahalaga siya sa iyo. Okay, hanggang dyan na muna. Sana ang ating mensaheng yan sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23 ay maging kapakinabang at pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salitang yan. Magandang araw sa inyo.